Ang mga bully ay iniisip na siya ay isang mahina at talunan, ngunit nadiskubre niya ang isang makapangyarihang artifact at naging pinakamalakas na mandirigma upang protektahan ang kanyang kasintahan. Si Wang ay isang karaniwang estudyante sa kolehiyo sa China na may gusto sa kanyang kaibiging bata, na siya rin ang pinakapopular sa klase, kahit na pinagtataguan niya ang kanyang mga nararamdaman sa loob ng maraming taon. Nang ang kanyang crush na si Yao ay nagbunyag na siya rin ay may gusto sa kanya sa isang laro ng Truth and Dare, naramdaman ni Wang na siya ang pinakamapalad na tao sa planeta. Gayunpaman, nagbago ang kanyang kapalaran nang malaman ng isa pang lalaki na may gusto kay Yao at agad siyang bumisita upang turuan si Wang ng aral. Ang gangster na si Jun ay nagpapaluan sa mga goons niya kay Wang, sinasabihan siyang hindi siya karapat-dapat kay Yao. Sinabi ni Wang na pwede nilang pag-usapan ito ng maayos, ngunit nag-video call si Jun kay Yao mula sa kanyang cellphone. Ipinapakita sa kanya na ang lalaking gusto niya ay binubugbog, nagpanik si Yao at humingi kay Jun na itigil ito, pero sinabi ni Jun na titigil lamang siya kung aaminin ni Wang na hindi niya gusto si Yao. Patuloy na pinapalo ng mga goons si Wang, hanggang sa siya ay nagalit at sinabi kay Jun na ang isang taong katulad niya ay hindi kailanman karapat-dapat na magtanong kay Yao. Sa puntong yun, tinamaan niya ng ulo ang goon gamit ang buong lakas, at tumalon siya sa ilog. Sa ilalim, lahat ay nagpanik nang makita ito dahil gusto lang sanang turuan ni Jun si Wang ng leksyon. Natatakot siya na darating ang pulis kung mamamatay si Wang at pinapahanap niya ang kanyang mga tauhan sa kanya, pero tahimik na nalunod si Wang. Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa unang pagkikita nila ni Yao noong nasa gitnang paaralan siya nang siya lang ang nagpakita sa kanya ng kabaitan matapos siyang bulihin. Naalala niyang nahulog ang loob niya sa kanya sa unang pagkikita pa lang, pero ngayon, iniisip niyang wala na siyang pag-asa. Bigla siyang napansin ng isang kumikislap na bagay sa ilalim ng ilog at lumangoy papunta dito. Nakakita siya ng maliit na kumikislap na cube, at habang iniisa-isa niya ito, biglang pumasok ang cube sa kanyang katawan. Na siya ay naksuspended sa hangin. Nakikita niya ang ilog sa ilalim niya at ang mga puno sa paligid. Ang boses muli ay nagsasalita, sinasabi na siya ay ligtas at wala siyang dapat ikabahala. Ang pakiramdam ni Wang ay naguguluhan at sabik dahil sa mga kakaibang karanasan na nangyayari sa kanya. Si Jun at ang kanyang mga alagad ay patuloy na naghahanap sa kanya sa ilog bago siya muling na-teleport. Sa pagkakataong ito, siya ay bumagsak sa kanyang silid-aralan, at sinabi ng boses ng cube na siya ay na-teleport dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Habang nagpapanik si Wang, binalaan siya ng cube na may papalapit na tao sa silid, at siya ay na-teleport pabalik sa kanyang flat bago matuklasan. Pagkatapos ni Wang ng isang nakaka-relax na shower, tumawag si Yao, na talagang nababalisa mula nang makita siyang nahulog sa ilog. Tiniyak ni Wang sa kanya na lumangoy siya papunta sa kabila ng ilog upang linlangin si Jun, at siya. Sinabihan siya na tawagan ang mga pulis. Ngunit sinasabi niya sa kanya na mas mabuti na siya ngayon at bigla na lang pinutol ang tawag, sinasabihan siyang magpahinga. Pagkatapos ay nahiga siya sa kama, naiisip kung hindi maniniwala si Yao sa nangyari ngayon kahit sabihin niya. Ayaw niyang madamay siya sa ganitong mapanganib na sitwasyon, kaya nagpasya siyang itago ang lahat bilang lihim. Bigla, nagsalita muli ang kubo nang maramdaman nitong kalmado na siya. Parang isang buhol-buhol na tao, patuloy na tumingin si Wang kahit na nanggagaling ang boses mula sa loob. At saka biglang hinayla siya ng kubo papasok muli sa sarili nito. Si Wang ay naroon sa kakaibang silid sa kalawakan, kung saan sinasabi ng cube na siya na ang Panginoon ng Her-Adder Cube, na tinatawag ding Ultimate Universe System na makakapagpagawa sa kanya bilang Ultimate Warrior. Wala siyang maintindihan sa sinasabi ng cube, pero nakaka-interes ito sa kanya. Sinusuri niya ang mga pader ng silid at pagkatapos ay tinanong ang cube kung bakit ito tumulong sa kanya. Bigla siyang nagsimula sa paglipad, at sinasabi ng cube na tinutulungan lang siya nitong tuparin ang kanyang mga pangarap at maging hari ng mundo. Bigla, si Wang ay natagpuan ang kanyang sarili na mataas sa itaas ng mga ulap sa isang sandali, at sa susunod na segundo, nakahover siya sa ibabaw ng kanyang bubong. Halos mahulog siya sa takot na baka siya'y mahulog, pero tinulungan siya ng kubo na makalapag ng ligtas. Gayunpaman, dahil masyado siyang nag-aksaya ng enerhiya sa pag-teleport ngayong araw, sinabi ng kubo na may 1-minute cooldown bago siya makapag-teleport ulit.
Umupo si Wang at tinanong ang kubo kung paano niya mamaster ang kanyang kakayahan sa teleportation at piliin ang tamang lugar na nais niyang marating. Sinabi ng kubo sa kanya ang tungkol sa kanyang pangalawang espesyal na kakayahan na nagbibigay daan sa kanya na maramdaman ang lahat sa paligid niya sa paraang hindi kayang gawin ng iba niyang pandama. Wang ay labis na nabigla sa bagong kakayahang ito, at pagkatapos lamang ng ilang segundo, siya ay labis na pagod. Nang umalis siya sa kanyang Super Sense mode, bigla siyang natagpuan muli sa space room, kung saan sinabi ng cube na maganda ang kanyang ginagawa para sa isang baguhan. Natutuwa si Wang na marinig yon, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso, at agad siyang nawala ng malay, hawak ang kanyang dibdib. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang silid, na may cube sa tabi niya. Nagpanik si Wang at tinanong ang cube kung paano ito lumabas, at sumagot ito na kaya nitong gawin iyon sa sitwasyon ng emerhensya upang itigil ang pag-ubos sa enerhiya ng kanyang host. Natutuwa si Wang at nagpasya siyang mas malaman pa tungkol sa cube na nagbigay sa kanya ng superpower sa pamamagitan ng paghahanap sa internet. Gayunpaman, wala siyang makita tungkol sa Her-Adric Cube o sa Ultimate Universe System, at kahit ang cube ay hindi makasagot sa kanyang mga tanong. Habang humihikbi si Wang tungkol sa hindi pagkuha ng anuman, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yao, na nag-aanyaya sa kanya para sa tanghalian. Nagagalak siya sa pagbabasa nito, ngunit naalala niya si Jun at ang kanyang mga kasama. Nangako si Wang na hindi niya hahayaang harasin sila, o si Yao muli at tinanong ang cube kung mayroon. May paraan ba para maging mas malakas siya upang hindi siya mawala ng malay matapos gumamit ng kanyang kapangyarihan ng mabilis? Sinasabi ng cube sa kanya na maaari niyang i-upgrade ang kanyang power level sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa mga mineral at hiyas, na nagbubukas ng mas maraming features ng sistema. Excited si Wang nang marinig ito, pero dahil siya ay broke tinanong niya ang cube kung maaari ba niyang gamitin ang mga karaniwang bato sa tabi ng daan dahil mga mineral din ang mga ito. Sinasabi ng cube sa kanya na habang lahat ng bato ay makapagbibigay ng kaunting enerhiya, kung gusto niyang lumago ng mabilis, kailangan niyang bigyan ito ng mga tiyak na hiyas. Nagsimula ang kubo na i-scan ang kanyang apartment at sinabi ang tungkol sa kristal sa showcase at sa sintetikong singsing na diamante ng kanyang ina, pero pinatay ito ni Wang dahil mahalaga iyon sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, sinabi ng kubo na wala silang enerhiya, at sa halip, nakakita ito ng ibang batong maharlika sa hardin sa ibaba na maaaring makatulong sa kanya. Agad na naghanda si Wang na hukayin ang batong maharlika at nag-teleport siya palabas. Muli niyang tinanong ang kubo kung bakit ito tumutulong sa kanya, at sumagot ang kubo na tutuparan nito ang kanyang hiling na maging hari ng mundo. Sumagot si Wang na wala siyang ganitong nais, at ang gusto lang niyang gawin ay protektahan si Yao. Sinabi ng kubo na ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip niya at kailangan niyang maging hindi matatalo kung gusto niyang protektahan ang kanyang babae, pero sinabi ni Wang na itigil na ang walang kwentang usapan at sabihin na lang sa kanya kung saan ang lokasyon ng hiyas. Sinabi ng kubo na gamitin ang kanyang super na pandama at gamit ito, natagpuan ni Wang ang hiyas malapit sa isang puno. Hinukay niya ito at sinabihan siya ng kubo na bumalik sa silid ng espasyo, na siyang tunay nitong anyo, at pakainin ito roon. Agad na nag-teleport si Wang sa silid ng espasyo, ipinasok ang hiyas sa dingding, at pagkatapos bigla, nagsisimula ng lumabas ang enerhiya mula sa mga pader. Nararamdaman ni Wang ang enerhiya na umaagos sa loob ng kanyang katawan, at sinasabi ng cube na dahil gumamit siya ng mababang antas na batong mahalaga, tumaas ang kanyang lakas ng 2 puntos at pagtitiis ng 1 punto. Sinasabi ng cube na kung makakagamit si Wang ng mas magagandang batong mahalaga, maaari siyang maging mas malakas. Kinabukasan, nagising si Wang na pagod pagkatapos ng lahat ng pananabik mula sa pag-level up kahapon. Napagtanto niyang huli na siya sa klase at nagmadali. Doon, nakita niyang galit na galit si Yao sa kanya dahil nagtakip siya sa telepono kanina. Sinabihan ng mga kaibigan ni Wang na kumuha na ng kwarto, pero biglang pumasok si John at ang kanyang mga tauhan sa silid-aralan. Kinakabahan na si Yao, pero sinisigurado ni Wang sa kanya na siya ang bahala sa lahat. Ang paraan niya ng paghawak sa lahat ay ang pagtatago sa likod ng kanyang mga libro, umaasang hindi siya mahahanap ni John at ng kanyang mga kasama. Tinanong pa rin niya ang cube kung kaya ba niyang harapin ang mga ito kung umikot ang sitwasyon, at siniguro ng cube sa kanya na ang power level ni John at ng kanyang mga tauhan ay 5 lang,
habang ang power level niya ay 22. Sa meantime, nagsimulang hanapin ni John si Wang nang hindi siya sumagot, pero biglang si Yao. Bigla siyang tumayo, sinasabing iwanan na siya. Si John ay parang hindi masama at sinasabing itigil na ang pagtatanggol kay Wang dahil siya ay isang talunan na kailangan ng babae para protektahan siya. Sinabi ni Yao na huwag isama ang pangalan ng kanyang lalaki sa kanyang bibig, ngunit biglang tumayo si Wang, sinasabing tama si John, at dapat siyang tumayo para sa kanyang sarili. Sinabi niya kay John na umalis na, pero hinampas siya ng gangster sa kwelyo para magsimula ng laban. Gayunpaman, madaling na overpower siya ni Wang, sinasabing hindi siya masasaktan kung umatras siya ngayon. Napahinto si John sa malakas na pagkakahawak ni Wang nang biglang dumating ang propesor sa silid-aralan at sinasabi sa lahat na bumalik sa kanilang mga upuan. Sinabi ni John kay Wang na pumunta sa basketball court ng kolehiyo sa gabi kung talagang ayaw niyang isali si Yao sa kanilang laban. Inisip ni Wang ito bilang isang hamon, at dumating siya sa basketball court sa napagkasunduang oras ngunit nalaman na may mas marami pang tao si John sa araw na ito. Sinuri ng cube ang court at nakita na mayroong 20% na tsansa si Wang na manalo, at siya'y nabulabog dahil akala niya mas mataas ang bilang na yun. Inutusan ni John ang kanyang mga tao na isara ang mga pinto at saka sinabi kay Wang na patatawarin siya kung humihingi siya ng tawad para kahapon at nangako na hindi na makikita si Yao. Si Wang ay tumatawa lang, sinasabing hindi siya nag-expect na ang isang kilalang gangster ay magiging ganito kitatakot na kailangan ng buong soccer team para makipaglaban sa isang tao. Si John ay nagagalit dahil naglalaro si Wang ng isip, pero alam din niyang kung umatras siya, mawawalan siya ng respeto ng mga alipores niya. Sa kabutihang palad, ang pinakamahusay na brawler sa kanyang gang ay tumayo para ibigay kay Wang ang one-on-one na gusto niya. Tinanong ni Wang ang cube tungkol sa kanyang stats at nalaman na ang level ng lakas niya ay 10. Si Wang ay iniisip na madali lang ito, pero nagpasya pa rin siyang mag-ingat habang tinatanggap ang kanyang posisyon. Kinuha ng kalbo ang isang basketball at ibinato ito kay Wang ng buong lakas at pagkatapos ay agad na naglabas ng sunod-sunod na suntok. Gayunpaman, nakaiwas si Wang sa lahat at mabilis na napagod si Baldy. Patuloy pa rin siyang umaabante habang hinihimok siya ng kanyang mga kaibigan, pero kinuha ni Wang ang kanyang binti at nahulog siya mula sa isang matibay na suntok sa kanyang panga. Pagkatapos itapon ni Wang siya, humarap siya kay John at sa iba pang mga kasama, na nasa estado pa rin ng pagtanggi tungkol sa pagkatalo ng kanilang pinakamahusay na mandirigma. Sinasabi ni Wang kay John na ngayon ay ang kanyang turno na makipaglaban, pero nagsimula si John na tumawa, sinasabing hindi siya isang tanga na lalabanan siya ng mag-isa. Napagtanto ni Wang na kailangan niyang harapin ang lahat ng sabay-sabay ngayon, pero sinasabi ng sistema na tumaas ang kanyang pagkakataon na manalo sa 30% matapos pabagsakin si Baldy. Habang unti-unting lumalapit ang mga tauhan ni John kay Wang, napagtanto niya na maaari lamang siyang makaligtas sa pamamagitan ng matinding pakikipaglaban. Inaatake siya ng mga tauhan mula sa lahat ng panig, pero patuloy siyang umiwas at lumaban pabalik hanggang sa may isang umaatake sa kanya mula sa likuran. Nakaiwas si Wang sa unang atake dahil sa babala ng cube, pero pagkatapos ay may isa pang lalaki. Sinipa siya sa likod, kaya nawalan siya ng balanse. Nagalit ng todo si Wang, at tumakbo siya patungo sa lalaking humambing sa kanya. Tinamaan siya ng Future Generation Ender 3,000 at pinapailan lang siya. Napagtanto ni John na magiging mas magulo ito kaysa sa inaasahan niya, at inutusan ang kanyang mga tao na sumugod muli. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Wang ang kanyang mahusay na kasanayan sa athletics para makahanap ng distansya sa mga umaatake at sinimulang i-target ang mga ito isa-isa. Gayunpaman, dahil siya ay baguhan sa pakikipaglaban, nahuli siyang hindi handa muli. At tiisin ang malubhang suntok. Patuloy ang mga gangsters sa pag-atake sa kanya mula sa lahat ng panig, pero kinakain ni Wang ang kanilang mga suntok na parang isang tiyad at pinapatumba sila ng isang hit bawat isa. Kinuha niya ang isang lalaki sa kanyang binti at sinimulang ikutin siya bago itapon ng diretso kay John, na bumangga sa kanyang ilong. Sa oras na makatayo si John pagkatapos ng impact, tapos na si Wang sa lahat ng kanyang mga tauhan, at ngayon ang gangster ay nasa bingit ng pag-ihi sa kanyang pantalon. Gayunpaman, nasa hangganan na rin si Wang ngayon. Pero sa kabila ng pag-warning sa kanya ng cube tungkol dito, patuloy siyang lumalakad papunta kay John para tapusin ang laban. Si John ay sumisigaw sa kanya na iwanan siyang mag-isa ng bigla,
Naiwang nakaon ang mga ilaw at may dumating na ibang gang. Nagsimula silang pumalakpak ng pabalat kay John at sa kanyang gang, sinasabing nagtatulungan sila sa isang lalaki at ganun pa man ay napahiya pa rin sila. Tumayo si John at tinanong ang pinuno ng kaaway na si Juan kung anong ginagawa niya dito, at sumagot ito na dumating siya para pagtawanan siya. Nagsimula si Juan na mang-insulto kay John, tinatawag siyang baguhan na hindi man lang karapat-dapat na mapabilang sa isang gang, lalo na sa pangunguna nito. Bigla, nakisali si Juan sa kanilang pag-uusap, sinasabing kay Juan na umalis na siya dahil may hindi pa natatapos. Negosyo kay John. Agad niyang naisip na hindi niya ito dapat ginawa dahil na-offend si Juan sa kanyang sinabi. Pinapadala niya ang kanyang mga kasama para turuan si Juan ng leksyon, at sinabi ng Cube na wala siyang pagkakataon na manalo sa laban na ito, kaya mas mabuting tumakas na siya. Sinunod ni Juan ang payo at nagsimulang tumakbo, pero para isagawa ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Sa oras na marating niya ang lugar na may mga anino, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mag-teleport sa tabi ng electric switchboard, pinapatay ang ilaw. Nagulat ang mga gangster nang biglang mawala ng ilaw, at pagkatapos ay biglang si Wang. Teleport sa likod ni Juan. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon si Juan na maunawaan ang nangyayari habang tinadyakan niya ito sa lupa at pagkatapos ay inatake ang mga alipin nito, na hindi pa rin ganap na nakaangkop sa dilim. Isang miyembro ng gang ang pumunta para buksan ang ilaw, ngunit sa oras na magawa niya ito, huli na dahil natapos na ni Wang si Juan. Si John ay sobrang takot na ngayon, ngunit bago makalapit si Wang sa kanya, kumatok ang mga awtoridad ng kolehiyo sa pinto dahil hindi nila nakuha ang pahintulot na gamitin ang basketball court. Kasama rin nila si Yao dahil sigurado siyang nandoon si Wang at nakukuha na niya ang kanyang pinapalakpak ng mga gangster. Sa loob, nakita ni Wang si John na sumusubok na tumaka, kaya nag-teleport siya sa harap niya. Nagsimula si John na puksain ang kanyang ulo sa sahig habang humihingi siya ng tawad sa pag-aaway sa kanya, at nakita ni Wang ang pagkakataon na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng paggamit sa kanya bilang tagabuhat ng kasalanan. Di nagtagal, pumasok ang mga awtoridad ng kolehiyo at binasag ang kandado at nakita si John na nagkukunwaring nananakit kay Wang bilang bahagi ng kanyang plano. Kinuha niya ang buong sisi sa paggamit ng basketball court para makipaglaban sa grupo ni Juan at sinabi niyang si Wang ay isang inosenteng tao lamang na nahuli sa gitna ng gulo. Pinatamaan ng kolehiyo si John, at nangako rin siya kay Wang na hindi na siya manghaharas sa kanya o kay Yao. Bukod dito, nalaman din ni Wang ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan at nagpasya siyang lumakas pa sa pamamagitan ng pagsipsip ng mas maraming hiyas. Gayunpaman, hindi niya madaling mahanap ang mga ito, at sa huli, nagpunta siya sa mga bundok malapit sa kanyang tahanan, umaasang makakahanap siya ng isang bagay doon, pero nalaman niyang ang mga hiyas na gusto niya ay nasa loob ng malalaking bato, sa gitna ng lawa, o 15 metro sa ilalim ng lupa. Sumuko siya matapos mab-aigo na makahanap ng kahit ano agad, pero pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kubo tungkol sa isang butas na lugar sa ilalim ng lupa na may nakatagong mahalagang hiyas. Nararamdaman ni Wang ang batong ito at sinubukan niyang mag-teleport papunta rito, pero hindi yun umubra dahil medyo malayo siya. Kaya nagpasya siyang maghanap ng paraan upang makapunta sa butas na lugar at subukang kunin ang hiyas mula roon. Mabilis niyang natagpuan ang pasukan sa butas na lugar at nag-teleport papasok, pero wala doon. Sa kabutihang palad, naramdaman niya ang hangin na dumadaloy sa nakasarang kuweba, at naisip niyang may isa pang kuweba sa tabi nito. Natagpuan ni Wang ang lokasyon ng pangalawang kuweba sa pamamagitan ng paghanap sa pinagmula ng hangin at nag-teleport. Doon, natagpuan ang isang grupo ng makapangyarihang natural na hiyas. Natutuwa siyang makita ang mga ito at nagsisimulang magplano na dalhin ang kanyang mga kagamitan upang minahin ang mga ito. Si Wang ay hindi alam na isang napakalaking ahas ang nasa likuran niya. Tahimik na binubukan ng ahas ang kanyang bibig upang lunukin si Wang, ngunit sa kabutihang palad, si Wang ay nagte-teleport sa eksaktong sandali, na iwasan ang tiyak na kamatayan. Ang nalilitong ahas ay sumusunod sa kanya, sinusubukang lunukin siya muli, ngunit si Wang ay nagte-teleport malapit sa mga hiyas at nagsisimulang anihin ang mga ito. Nagbaba siya ng isang hiyas sa tubig sa ibaba at nagpa siya na hanapin ang lokasyon nito gamit ang kanyang super sense bago tumalon upang hanapin ito. Tanging kapag ginamit niya ang kanyang super sense ay nakita niya ang higanteng sawa sa tabi niya.
Si Wang ay nagulat at nagsimulang umatras habang lumalapit ang sawa sa kanya at nahulog sa gilid habang inaatake siya. Nakakabuting niya ang atake ng sawa sa tulong ng kanyang safety rope, at nahulog ang sawa sa tubig sa ibaba. Si Wang ay nakahinga ng maluwag, pero saka pumutok ang kanyang safety rope at nahulog din siya sa tubig. Sinubukan siyang kainin muli ng sawa, at kahit na ginagamit ni Wang ang kanyang pala bilang armas, sinubukan niyang mag-teleport palayo. Pero sinabi sa kanya ng cube na sa ngayon, siya ang dadalhin ng sawa. Kasama siya kahit saan siya mag-teleport, at hindi niya kayang dalhin siya sa puwang na silid dahil lampas ito sa kanyang kakayahan sa ngayon. Inaatake ni Wang ang ahas gamit ang kanyang pala upang seryosong sugatan ito at i-freeze ang sarili, mabilis na nag-teleport sa puwang na silid. Tapos ay tinanong niya ang kubo na sumipsip ng lahat ng hiyas na nakolekta niya. Ngunit sinabihan siya ng kubo na maaari na niyang isynthesize ang mga hiyas ngayon. Ipinaliwanag nito na tulad ng sa karamihan ng mga mobile na laro, maaaring pagsamahin ni Wang ang tatlong mababang ranggong hiyas para makagawa ng mas mataas na ranggong hiyas na makapagbibigay sa kanya ng mas maraming stats at kahit bonus. Kakayahan. Agad na sinabi ni Wang sa kubo na pagsamahin lahat ng ito, ngunit labis siyang nagulat at nadismaya nang malaman niyang aabot ito ng higit sa 5 araw. Inirerekomenda ng kubo na i-merge ang 9 na hiyas at gamitin ang natitirang 2 ng direkta, at naisip ni Wang na magiging sapat ito para manalo siya laban sa ahas. Tinanggap niya ang alok, sinipsip ang 2 bato at labis na pinahusay ang kanyang mga estadistika. Nag-teleport siya pabalik sa yungib, handa nang harapin ang ahas gamit ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan. Salamat sa kanyang pinahusay na bilis, nagawa ni Wang na patayin ang higanteng ahas sa ilang mga suntok lamang. At talaga itong nakakapanghinayang para sa kanya. Madali naman siyang nakabawi, at nagsimula na siyang maghanap para sa mamahaling batong nahulog sa ilog. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ito at napagtanto na kahit ito ay nasa parehong antas ng iba, mukhang mas maganda ito, at nagdesisyon siyang gamitin ito sa ibang bagay. Sa kabilang banda, umiinom sina John at Juan pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa kamay ni Wang. Pareho silang nais ng paghihiganti, ngunit alam nilang hindi sila mananalo laban kay Wang kahit pagsamahin pa nila ang kanilang lakas. Gayunpaman, may ideya si Juan, at sinabi niya kay Jun na makikipag-ugnayan sila sa isang tao na mas sapat. Mas malakas kaysa sa kanila para humingi ng tulong. Kinuha niya ang pangalan ng isang batikang gangster na si Lau, at nagpanik si Jun dahil sa tingin niya ay hindi tutulungan sila ni Lau. Gayunpaman, inihayag ni Juan na umalis na si Lau sa bansa ng mas maaga dahil sa isang impluwensyal na tao na konektado kay Yao, at kung magiging maayos ang laro nila, maaari nilang makuha si Lau para tapusin si Wang. Hindi alam ito, kinuha ni Wang si Yao sa kanilang unang date matapos silang magkarelasyon. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang maabala siya kaya poprotektahan siya, at sinabi ni Yao na nagtitiwala siya sa kanya. Sinabi ng cube kay Wang na ang babaeng ito ay nandyan, pero hindi niya ito pinapansin dahil siya rin ay itinatago ang kanyang lihim sa kanya. Masaya sila sa kanilang date at pagkatapos ay umupo sa isang cafe, kung saan sinubukan ni Yao na maglaro ng guessing game kasama si Wang, ngunit natalo ang lahat ng kanyang candy. Iniisip niyang may nagbago at tinanong kung ano ang kanyang itinatago, kaya't ibinigay ni Wang sa kanya ang pinong batong hiyas na nakuha niya sa ilog at pinas-forget siya sa lahat ng iba pa. Kinabukasan, habang naghihintay si Wang kay Yao upang makapasok sila sa kolehiyo ng magkasama, hindi niya nasasagot ang kanyang mga tawag. Matyaga siyang naghihintay sa kanya, ngunit nang marinig ang mga estranghero na nag-uusap tungkol sa isang insidente sa kalapit na apartment, nakilala niyang nakatira si Yao sa parehong lugar. Nanghihina siya para sa kanya at agad na tumakbo papunta sa kanyang apartment, umaasang mabuti pa rin siya. Nakita niya ang isang malaking tao doon, nanunood sa mga pulis habang binabarricade ang lugar. Nakita ni Wang ang ina ni Yao, na emosyonal na bumigay habang sinasabi sa mga opisyal na nang umuwi siya mula sa trabaho, nakita niyang ginigiba ang kanyang apartment at nawawala si Yao. May isang dugong maruming manika na nakabitin sa bubong bilang banta, at natatakot ang babae na maaaring nasa seryosong panganib ang kanyang anak na babae. Nabigla si Wang nang malaman ito, at habang iniisip kung sino ang maaring nasa likod nito, nakita niya ang nervyos na Jun na sumusubok na makaiwas sa karamihan. Agad siyang sinundan nito at nagulat si Jun nang makita siya.
Tinanong siya ni Wang kung may alam siya tungkol sa pagkawala ni Yao at pagkatapos ay sinuntok ang pader gamit ang kanyang siko at nabasag ito para ipakita kay Jun na seryoso siya. Agad na sumuko si Jun sa takot at nagpa siya na ibulalas ang lahat ng alam niya kay Wang. Samantala, si Yao ay nasa lihim na taguan ng gang na si Lao, na kasalukuyang nag-e-ensayo ng kanyang mga golf swing. Gayunpaman, ginagamit niya ang bibig ni Juan para hawakan ang golf ball bilang parusa sa kanyang pagtatangkang. Na magalit, matapos tapusin ang kanyang pagsasanay at seryosong nasaktan si Juan sa proseso, humarap si Lau sa nakagapos at nakatikip na bibig na si Yao, sinasabi sa kanya na dahil nakita na niya kung ano ang nangyayari kapag siya ay galit, dapat siyang makipagtulungan sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ng isang lalaking nagngangalang Jun at tinanong kung ano ang relasyon niya rito. Sabi ni Yao na wala siyang alam tungkol sa lalaki, at iniisip ni Lau na siya ay nagsisinungaling dahil dati si Jun ay laban sa isang buong organisasyon para protektahan siya. Nagtatampal si Lau nang patuloy na iginiit ni Yao na hindi niya kilala ang lalaki at halos magalit. Naipasa ang kanyang bantay para tumigil. Sinabi ng bantay na maaaring hindi alam ni Yao tungkol kay Jun, pero alam ni Jun ang tungkol sa kanya, at kung talagang nagmamalasakit siya, dapat nagpakita na siya upang iligtas siya. Sumagot si Lau na magpapakita si Jun sa lalong madaling panahon, at nag-hire siya ng maraming makapangyarihang guro ng martial arts para talunin siya. Gayunpaman, pinaalala ng bantay na hindi nila alam kung gaano talaga kalakas si Jun, at maaaring hindi siya matalo ng mga guro. Dagdag pa niya na kahit hindi nila magawa ang anumang bagay tungkol kay Jun, maaari nilang gamitin si Yao bilang hostage upang pasukahan siya. Pero magagawa lang yun kung siya ay buhay at maayos. Kung siya ay mamatay, si Jun ay sasabog sa galit at dalamhati, at wala nang makakapigil sa kanya na maghayganti. Sinabi ng butler kay Lau na dapat niyang ipagpaliban si Yao sa ngayon, at pumayag siya sa payo ng matalinong matanda. Umalis siya sa silid, at tinak pa ng butler ang bibig ni Yao, sinabing dapat siyang maging mas kooperatibo dahil hindi na niya kayang pigilin si Lau sa susunod, at hindi yun magiging mabuti para sa kanilang lahat. Sa kabilang dako, patuloy pa rin si Jun sa pagsasalaysay kay Wang tungkol kay Lau, na kabilang sa isa sa mga pinakamapangyarihang pamilya sa bansa. Walang naglalakas ng loob na manghimasok sa kanya, ngunit isang araw, nakatagpo siya ng kapantay kay Jin, na tinanggalan siya ng 2 daliri. At pinahiya siya sa harap ng lahat. Sa simula, ibinuhos ng pamilya ni Lau ang kanilang mga yaman upang hanapin si Jin at makaganti, pero nang hindi nila siya mahanap, iniwan nila si Lau, na nanumpa na maghihiganti sa anumang paraan. Ang parehong tao na si Jin ay minsang nakasagabal sa isang tangkang pagdukot kay Yao noong siya ay nasa mataas na paaralan, at ginamit ni Wan ang kaalamang ito upang subukang lokohin si Lau na gawin ang kanyang utos. Ang unang plano ay pasukin ni Lau si Wang, pero masyado siyang matalino at napagtanto ito. Sabi ni Jun na alam niyang delikado ang makipag-usap kay Lau, kaya umalis siya bago pa man mangyari ang anumang nangyari at dahil ayaw niyang may masamang mangyari kay Yao. Sigurado siyang naparusahan na si Wan at sinasabi kay Wang na wala silang magagawa laban sa isang tao tulad ni Lau. Tinawag ni Wang na kalokohan yun at nagpasya siyang iligtas si Yao mag-isa. Nagpanik si Jun at tinanong siya kung hindi niya narinig ang sinasabi niya. Sinabi ni Wang na hindi siya maaaring matakot sa sinuman dahil nangako siya kay Yao na poprotektahan siya. Tinanggap niya na nagbayad si Jun sa mga nakaraang pagkakamali niya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng impormasyon tungkol kay Lau at humiling siyang tawagan ng mga pulis para asikasuhin ang mga formalidad pagkatapos niyang matapos sa ang misyon ng pagsagip. Agad na umabot si Wang sa gusali kung saan nakakulong si Yao, sinusundan ng signal ng enerhiya ng batong hiyas na ibinigay niya sa kanya. Sa loob ng gusali, tinanong ni Lau ang kanyang katulong kung talagang iniisip niyang hindi nila kayang talunin si Jin kahit na may maraming malalakas na guro sa martial arts. Ang katulong ay hindi sigurado sa tagumpay, pero kumpiyansa siya na hindi aalis si Jin nang hindi nasasaktan. Bigla, isang guro sa martial arts ang nangapi sa matanda, sinasabing hindi siya narito para saktan si Jin, kundi para patayin siya dahil may matagal na siyang utang na loob dito. Si Lau ay nakangiti sa kayabang ng lalaki dahil ito ang eksaktong kailangan niya upang labanan ang kanyang pinakamalaking kaaway. Samantala, pumasok si Wang sa gusali at agad siyang binalaan ng kubo na may mga napakalakas na kaaway na nakaistasyon doon. Naramdaman din ni Wang ang mga ito,
at tinanong niya ang kubo tungkol sa kalagayan ng mga mamahaling bato na sinusynthesize. Sumagot ang kubo na malapit na itong matapos at handa na silang sumipsip sa loob ng 30 minuto. Sa kaalamang iyon na nagbigay sa kanya ng kapanatagan, pumasok si Wang sa gusali, ngunit may ilang mga hired mercenary ni Lao na nakakita sa kanya, at nagpasya silang pabagsakin siya bago dumating si Jin. Umakyat si Wang sa mga hagdang bato at natagpuan ang isang nakalakip na pinto na humaharang sa kanyang daraanan. Nagsimula siyang magpainit para sirain ang susi nang bigla, may isang malaking, matipuno na lalaki na lumapit sa kanya at sinabing huwag na siyang mag-abala dahil may espesyal na proteksyong spell ang susi. Agad na sinuri ng Cube ang lakas ng lalaki at sinabi kay Wang na ang antas ng kapangyarihan nito ay 52, habang ang kanya ay 50. Naisip ni Wang na hindi siya mananalo laban sa mas malakas at mas may karanasang manlalaro, pero nag-akto pa rin siyang parang hindi niya ito alam. Hiningi niya sa lalaki na ibigay sa kanya ang susi dahil nandun ang girlfriend niya sa itaas, at tumawa lang ang gym bro, sinasabing huwag siyang maging padalos-dalos. Sinasabi niya na may utos siyang patayin ng sinumang susubok na umakyat, pero nang patuloy na inuulit ni Wang ang kanyang mga linya tulad ng isang loro, sinabihan siya nitong sumunod sa kanya. Samantala, sa itaas na palapag, nakaupo si Yao na tense sa isang madilim na silid. Pumasok si Lao sa silid na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha at sinabi sa kanya na tiyak ay nababato siya mag-isa, kaya nag-ayos siya ng espesyal na programa sa TV para sa kanya. Pinaganya niya ang TV, na nagpapakita ng live na clip ni Wang na humaharap sa gym bro, at nayanig si Yao, natatakot na ang kanyang kasintahan ay mapapatay sa kanyang harapan. Sa ibaba, sinabi ng gym bro kay Wang na mayroon na silang sapat na espasyo para kumilos ngayon at nagtanong. Ipakita kung ano ang mayroon siya. Sinimulan niya ang laban sa pamamagitan ng paghagis ng mabagal na suntok kay Wang, na tumalon upang iwasan ito at tumama ng sipa sa kanyang mukha. Nagpasya si Wang na huwag gumamit ng teleportation ng maaga dahil kakailanganin niya ito mamaya. Patuloy siyang humaharang sa mga atake ng gym bro habang sinusubukan siyang tamaan, ngunit bigla siyang hinahawakan ng lalaki sa braso at ibinagsak sa lupa. Naiwasan ni Wang na masapak, pero ang gym bro ay naglunsad ng isa pang sunod-sunod na malupit na atake sa kanya. Pinuri niya si Wang, sinasabing malakas ito kahit isa lamang siyang baguhan, at pagkatapos ay tumama ng matibay na sipa sa kanyang tiyan, sinasabing hindi pa rin siya mananalo laban sa isang batikang mandirigma. Mula sa underground arena, napagtanto ni Wang na kailangan niyang gamitin ang kanyang isip higit sa kanyang mga kamao upang manalo, at mabilis siyang nakabuo ng plano. Habang tumatakbo ang brawler sa kanya, iniwasan niya ang mga atake nito at ginagamit ang momentum nito laban sa kanya upang makapagpadapo ng malakas na sipa. Pagkatapos ay sinimulan ni Wang na hamakin siya, at ang gym bro ay galit na sumugod sa kanya, sinisira ang konkretong sahig gamit ang malalakas na suntok. Sinabi niya kay Wang na ang lakas ng mga suntok nito ay parang babae, pero biglang sinabi ni Wang, "Perry Days, you filthy casual," habang nagsummon siya ng martilyo mula sa kanyang space room at pinukpok ang gym bro sa ulo nito. Ang malaking tao ay nataman sa isang palo lang, nahulog ang susi sa gate. Proud si Wang sa kanyang madungis na trick, at ginamit niya ang susi para makalusot sa gate. Tumakbo siya pataas para maabot si Yao ng mabilis, pero pagkatapos ay nagbigay alam sa kanya ang cube tungkol sa paparating na atake. Dahil dito, naiwasan ni Wang ang isang kutsilyong itinapon sa kanya, pero biglang may isang lalaki na lumitaw sa likod niya at sinipa siya pababa. Sa isang paraan, kumapit si Wang sa mga hagdang bahay, at dumating ang nagpapagulong ng kutsilyo para sabihin sa kanya na talagang mahina siya at ang isang katulad niya ay hindi makakatalo sa kanilang boksingero sa unang sahig. Itinuro niya ang kanyang kutsilyo kay Wang, ngunit bigla siyang nakaisip ng potensyal sa kanya, kaya't nagpasya siyang huwag siyang patayin kaagad. Sinabi niyang magkita sila sa itaas at umalis, at si Wang ay galit na humabol sa kanya. Ngunit, wala na ang lalaki doon, at sinabi ng cube kay Wang na ang kanyang power level ay 75. Natarante si Wang dahil parang hindi naman ganoon kalakas ang punk, at hinabol niya ito, na nagmumura na ibabagsak siya. Nakapasok siya sa isang ibang walang laman na silid, kung saan naghihintay ang mamamatay tao sa kanya. Patuloy siyang pinapanood ni Wang ng mabuti at bigla na lang siyang umatake ng sorpresa. Magaling na nakakaiwas si Wang, pero patuloy na itinutulak siya ng assassin gamit ang mga mabilis na atake ng kutsilyo.
Bigla niyang itinapon ang kutsilyo kay Wang at hindi ito tumama, pero pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang supernatural na kakayahan upang tawagin ang kutsilyo pabalik sa kanya. Nakakaiwas din si Wang dito at nakapagbigay ng ilang sipa, na nagulat sa assassin. Nagyan si Wang, nagpapanggap na hindi siya isang kawili-wiling kalaban, at ito'y nagpagalit sa assassin. Bigla siyang nawala sa silid, nagtago muli sa mga anino. Sigurado siya na hindi kayang talunin siya ni Wang dahil simula pagkabata, siya ay sinanay upang maging isang assassin sa madilim at mapanganib na mga kondisyon. Dahil dito, talagang naging paniki siya at kaya niyang hanapin ang kanyang target sa pamamagitan lamang ng kanilang tunog. Akala niya na wala nang magagawa si Wang kung hindi niya siya nakikita na papalapit, hindi alam na mayroon siyang sobrang pandama din. Nang sumugod ang assassin sa likod niya upang atakihin siya, inabala siya ng isang slap dahil talagang nakita siya ni Wang na papalapit. Napagod sa nangyari, nagpasya siyang gamitin ang kanyang bilis sa kanyang pabor, ngunit hindi ito mahirap para kay Wang na basahin, at tumawag siya ng baseball bat upang mag-home run sa parehong mga. Ang mga bola ng mamamatay tao agad, tinalo siya. Si Wang ay umakyat sa susunod na palapag, kung saan nakita niya ang isang matandang lalaki na naghihintay sa kanya. Ang matanda ay nagsimula ng isang hindi maiiwasang eksena na pumupuri kay Wang sa pagdating dito, pero hindi naghihintay si Wang upang matapos ito at sinadyang saktan siya gamit ang bat ng buong lakas. Gayunpaman, na-block ng matanda ang bat, hinayla siya para sa isang sipa, at pagkatapos ay itinulak siya sa lupa, pero nang makita na si Wang ay gising pa, nagpa siya ang matanda na itaas ang kanyang laro. Sa oras na yun, sinabi ng Cube kay Wang na isa na lamang minuto ang natitira para sa synthesis ng hiyas upang maging kumpleto, at kampante si Wang na kaya niyang makayanan ng 1 minuto. Bigla, inilagay siya ng matandang lalaki sa chokehold, at humugat si Wang ng kutsilyo mula sa kanyang imbakan upang atakihin siya. Pero pinigilan siya ng matanda, ngunit teleported ni Wang ang kutsilyo sa kanyang kabilang kamay, nasaktan siya at nakawala sa chokehold. Pagkatapos ay sinuntok niya ang matandang lalaki, pero ang tanging nasaktan ay ang kanyang kamao. Ipinagmamalaki ng matanda ang kanyang mga kalamnan, sinasabing kulang si Wang ng lakas upang labanan siya. Pagkatapos ay sinuntok niya ang isang butas sa sahig at nagsimula ng walang tigil na atake kay Wang. Si Wang ay patuloy na natatalo, at kahit ano pa ang gawin niya, hindi niya maiangat ang kanyang kalaban. Sinabi ni Wang na anuman ang mangyari, ililigtas niya si Yao, pero sinaktan ng matanda ang kanyang braso at tinawag siyang knave. Pagkatapos ay pinansya laban sa isang haligi at sinuntok siya ng buong lakas, na nagpatamba sa kanya. Gayunpaman, habang nakahiga si Wang sa lupa, sinabi ng Cube na ang mga batong mahahalaga ay pinagsama at na-absorb, na labis na nagbataas sa kanyang mga stats. Nararamdaman ni Wang ang enerhiya na umaagos sa loob niya at bumangon, sinasabi sa matanda na tapos na ang warm-up, at ngayon ay maaari na silang makipaglaban ng totoo. Nabighani ang matanda sa kanya at sinugod siya, pero sa pagkakataong ito, mas mabilis at mas malakas si Wang. Nagpapapasa siya ng mabilis na suntok sa matanda, na hindi makaiwas sa mga ito, ngunit habang papatapos na siya, naramdaman niyang nagke-crack ang kanyang balat habang lumalabas ang enerhiya. Nagpanik si Wang, nagtatanong kung ano ang nangyayari, at sinabi ng Cube sa kanya na ang sistema ay nagpapalabas ng mga toxin sa kanyang katawan pagkatapos niyang mag-level up. Sinabi ni Wang sa Cube na hindi ito tamang panahon, ngunit nang makita ang pagkakataong ito, nagpa siya ang matanda na sakmalin siya muli. Ngunit si Wang ay napakalayo na sa kanya ngayon, at madali niyang naiiwasan ang atake nito bago siya makapaghatid ng isang malakas na suntok. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki na sobrang talo siya, at pagkatapos ay sinuntok siya ni Wang sa mukha, na itinulak siya laban sa pader. Sa susunod na suntok, ganap niyang tinalo ang matandang lalaki at umakyat sa susunod na palapag. Nanunood sina Yao at Lao sa lahat ng laban niya, at habang si Yao ay nakahinga ng maluwag, si Lao ay galit na tatlo sa kanyang mga mandirigma ay natalo sa isang walang pangalan. Sinabi ng kanyang tagapaghugas na magpakalma siya dahil ang mga susunod na mandirigma ay tunay na propesyonal. At tiyak na ibabagsak nila si Wang. Ayaw maniwala ni Lao, pero sinabi sa kanya ng butler na ang babae mula sa Martial Arts Association ay dumating dito na may nakatali na pulse arrest sa kanyang pulso, at kapag inalis niya ito, magiging panganib siya sa lahat sa paligid niya, kaya dapat silang umalis sa gusali kaagad.
Samantala, ramdam ni Wang ang lahat ng pinsalang natamo niya habang nakikipaglaban sa matanda ngayon, pero sa kabila ng sakit at pagod, patuloy siyang naglalakad pasulong. Sinabi ng Cube sa kanya na hindi siya emotionally stable ngayon at humiling na magpakalma siya upang makapaglabas siya ng kanyang pinakamainam na laban, pero sinabi ni Wang na hindi siya makakapagpakalma habang si Yao ay nasa panganib. Agad siyang nakarating sa itaas na palapag, at pagbukas niya sa pinto, natagpuan niya ang dalawang martial artist na naghihintay sa kanya bilang mga susunod na kalaban. Ang batang babae na si Chi ay masiglang bumati kay Wang, at bago niya may proseso ang nangyayari, kinuha niya ang isang espesyal na infrared thermometer at tumakbo patungo sa kanya. Ang naguguluhang si Wang ay hinayaan siyang ituro ang espesyal na aparato sa kanyang puso, at ipinapakita nito ang pagbabasa ng zero para sa kanyang mga supernatural na kakayahan. Nagulat si Chi nang makita niyang si Wang ay hindi isang superhuman kahit na tinalo ang ilang malalakas na kalaban, at natapos din ng kanyang kasosyo na si Stone ang pagsusuri sa kanya mula sa kanyang dako. Sabi niya na si Wang ay hindi rin isang cultivator dahil wala siyang internal energy o training sa martial arts. Sinabi ni Stone na siguradong gumagamit siya ng espesyal na teknik tulad ng body refining na nagbibigay daan sa kanya na palakasin lang ang kanyang pisikal na lakas, at si Chi ay labis na natutuwa nang marinig ito. Nagsimula siyang mag-emote sa harap ni Wang, iniisip na magiging mas malakas siya pagkatapos sumipsip ng kapangyarihan niya. Ngunit hindi niya alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Biglang naalala ni Chi na mas mabuti ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mama, kaya't itinigil niya ang kanyang pagdiriwang at ipinakilala ang sarili kay Wang. Ang tanga ay niyayakap pa ang kamay niya nang walang kaalam-alam, at biglang sinuntok siya ni Chi sa mukha matapos itanong kung kumusta siya. Si Wang ay nainis dahil nakuha siya sa laro at sinuntok si Chi gamit ang uppercut, pero sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay isang masokista na nasisiyahan dito. Sinipsip niya ang enerhiya ni Wang mula sa suntok at nagsimulang mamula dahil ang kanyang panloob na enerhiya ay kasing dalisay at sariwa ng bagong hukay na batong hiyas. At nang mapagtanto niya na siya ay isang napakalaking pervert, binitiwan niya ang kamay niya pero gusto ni Chi ng higit pa at biglang sinimulang suntukin siya. Ang mga suntok niya ay hindi masyadong masakit kay Wang, pero nainis siya at sinubukang pigilan siya, kaya siya. Sinipa siya ng buong lakas at sinabing magseryoso siya. Habang naglalakad si Chi patungo kay Wang, sinasabi ng kanyang kasama na si Stone kay Wang na wala siyang laban sa babae kaya dapat lang siyang magsabi ng matitinding huling salita at mamatay. Sa susunod na sandali, sinipa ni Chi si Wang ng buong lakas, tinamaan siya sa isang haligi. Nagsimula ng mahilo si Wang matapos makakuha ng maraming damage, kaya nagpasya siyang hindi na magpigil at ipakita kay Chi na naniniwala siya sa tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sinuntok niya siya ng buong lakas, ngunit sa kasamaang palad, mas nagustuhan pa ito ni Chi. Sinimulan niyang atakihin si Wang ng mas masidhi habang sinasabi sa kanya na dapat maging mas malupit siya sa kanya. Sumang-ayon si Wang at sinimulang pinagsasapak siya, pero patuloy ang sabi ni Chi, mas mahirap, Daddy, at nag-aalala si Stone tungkol sa kanyang kalagayang mental. Muling umatake si Chi kay Wang at bigla, ang madilim na enerhiya na nakatago sa loob niya ay lumitaw. Gayunpaman, bago niya magamit ang enerhiya na yun sa laban, pinigilan siya ni Stone, sinasabing hindi niya dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero hindi nakaplano si Chi na makinig sa kanya. Patuloy siyang naglalakad patungo kay Wang habang ang kanyang mga kamay ay nagiging mga kuko. Idineklara niyang aabsorb siya ng kapangyarihan ni Wang upang maging mas malakas para sa kanilang dalawa ni Stone. Maging malaya mula sa kanilang samahan. Siya ay nagiging mabangis sa ganoon at umatake kay Wang, pinuputol ang kanyang balat gamit ang kanyang matutulis na kuko, habang si Wang ay nagpapabalik muli pagkatapos ng unang atake. Si Chi ay sumugod mula sa likuran at dinilaan ang kanyang dugo. Naipanalo niyang mapatalsik siya at pagkatapos ay nag-anyaya ng isang metal na poste para lumaban sa kanya, pero si Chi ay lumakas na matapos inumin ang kanyang dugo at itinulak siya papunta sa dingding sa likuran. Napagtanto ni Wang na siya ay nasa hindi magandang posisyon ngayon at nagpas siyang ituon ang kanyang buong pansin sa labanan, ngunit sa sandaling siya ay bumangon, si Chi ay muling sumugod sa kanya, halos pinapaalat ang kanyang leeg gamit ang kanyang matutulis na kuko. Naghihintay si Wang na muling sumugod siya para magsagawa ng kanyang kontra, ngunit iniiwasan niya ang kanyang sipa at saka tumalon sa kanya mula sa itaas, pinapalabas ang kanyang nakatagong enerhiya muli. Sa hindi inaasahang paraan,
naiwasan ni Wang ang kanyang atake at sinubukan siyang hampasin gamit ang panggatong, ngunit mas mabilis na si Chi ngayon. Madali niyang iniiwasan ang kanyang atake at lumipat sa likod niya para sumipsip ng kanyang dugo at kapangyarihan. Nang itulak ni Wang siya palayo, nagsisimula ng mawala ng kontrol si Chi sa kanyang sarili habang ang kanyang madilim na enerhiya ay nagiging anyo ng isang lobo sa paligid ng kanyang katawan, at napagtanto ng bato na siya ay pumapasok sa mapanganib na teritoryo. Ngayon, naglilipad siya ng karayom sa kanyang pressure point para mawala ng malay, at si Wang ay nagulat dahil nakita niya ang isang bagay na lampas sa kanyang pinaka-wild na isip. Habang patuloy siyang nakatingin sa kanyang mga kalaban, tumatakbo si Stone patungo kay Chi, gumagamit ng karayom para tusukin ang iba pang pressure points nito upang pigilan ang labis na enerhiya na makasakit sa kanyang katawan. Iniisip ni Wang na tiyak na matatalo siya kung kailangan niyang labanan sina Chi at Stone, kaya nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Gayunpaman, napansin ni Stone na siya ay nagtatago at nagpadala ng hangin tungo sa kanyang direksyon, itinulak siya pabalik. Nagtataka si Wang dahil hindi niya nakita kung ano ang tumama sa kanya, pero si Stone ay hindi rin nasa pinakamagandang kalagayan dahil si Chi ay kaka-level up lang at kailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Nagpasya siyang tapusin ang laban ng mabilis at nagtapo ng wind blade kay Wang, pero ang cube ay nagbigay babala tungkol sa direksyon nito at naiiwasan ito ni Wang. Nagulat si Stone na naiwasan ni Wang ang kanyang invisible attack at nagiging mas maingat siya sa laban nang biglang umuungol si Chi sa sakit. Agad na iniwan ni Stone ang laban upang tulungan ang kanyang partner at sinabi kay Wang na magpatuloy na at iligtas ang kanyang babae. Nagulat si Wang sa biglang pagbabago ng isipan na ito at tinanong si Stone kung inaamin ba niya ang talo, sinasabing mas mabuti pang huwag siyang atakihin sa likod mamaya. Nainis si Stone dito dahil hindi siya makapag-away habang nasa ganitong kalagayan ang Chi, pero hindi rin siya makakaamin ng talo dahil siguradong hindi siya paliligtasin ng kanyang organisasyon. Napagtanto yun ni Wang at nagpasya siyang gamitin ang sitwasyong ito upang i-corner si Stone para hindi na ito bumalik sa kanya. Sinabi niya na dahil hindi handa si Stone na umamin ng talo, hindi pa tapos ang laban nila. Napagtanto ni Stone na hindi niya madaling makukumbinsi si Wang na umalis, kaya nagpasya siyang ilabas ang milyon. Barya, ang simbolo ng kanyang organisasyon, at gumawa ng kasunduan sa dugo dito na huwag atakihin si Wang mula sa likod. Sinabi niya na ang kasunduan sa dugo ang pinakamalaking pangako na maaaring gawin ng isang cultivator, at pagkatapos ay idiniklara na siya ay magiging alikabok kung siya ay lalabag sa kanyang kasunduan kay Wang. Nirecord ni Wang ang buong kaganapan sa kanyang telepono at pagkatapos ay tinanggap ang barya mula kay Stone, na sinabing nagtitiwala siya sa isang tao ng kanyang integridad. Pagkatapos ay nagpasya siyang i-rub ang malaking L sa mukha ni Stone, sinasabi sa kanya na maging maayos ang kanyang kilos sa susunod, at sa kabila ng lahat, nananatiling kalmado ang martial artist sa harap ng hindi matang-tonteng na ito. Tumakbo si Wang na may dalang yun at nakipag-ugnayan ang bato sa ikatlong miyembro ng kanilang grupo, sinasabi sa kanya na kailangan nilang bumalik sa kanilang base agad dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Chi. Tinanong siya ng babae tungkol sa mga detalye, pero may isang sumalakay sa kanya mula sa likuran, tinamaan siya bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Sa kabilang banda, nagpasya si Martian, ang huling assassin na kinuha ni Lau, na makisali sa laban matapos malaman na lahat ng iba ay natalo na. Nagpanik si Lau nang marinig ito at kinumpirma ito sa kanyang butler. Sinabi ng butler sa kanya na lahat ng iba ay natalo at sinabi na dapat na silang umalis sa gusali. Ngayon, nagsimula nang magkaroon ng atake ng takot si Lau, iniisip na si Jin ang nagtalo sa lahat ng mga mamamatay tao, ngunit wala nang pakialam si Martian doon. Para sa kanya, mas kawili-wiling kalaban si Wang kaysa kay Jin, at tinanong siya ni Lau kung bakit. Sinabi ng butler sa kanya na nakipag-ayos ng tigil putukan si Stone kay Wang, at nagalit si Lau nang marinig yun. Sinabi niya kay Martian na triplihin niya ang babayaran kung siya ang maunang makipag-usap kay Wang, ngunit hindi gusto ng mayabang na si Martian kapag may mga tao na sumusubok bumili ng kanyang serbisyo para sa pera. Nagpadala ang kanyang puppet ng may panghampas na slash patungo kay Lau, ngunit sa swerte, pinigilan ito ng butler at sinabi, ang mayamang-mayabang na akala ay wala na sa kanilang mga kamay ang sitwasyon. Samantala, patuloy si Wang sa paghahanap kay Yao, sumusugod sa mga pinto at pumapasok sa mga mataas na palapag upang matagpuan siya. Naalala niya na natukoy ng cube ang 7 kaaway sa gusali,
kaya dalawa na lang ang natitira ngayon. Siya ay paranoid na baka makasalubong sila sa oras na hindi siya handa at kahit ang tunog ng mga daga ay sapat na upang magpahinto sa kanya. Sinabi sa kanya ng Cube na biglang nawala ang isa sa mga kalaban at isa na lang ang natitira ngayon, at bigla, naramdaman niyang may nanunood sa kanya. Lumilingon si Wang sa gulat at nakita si Ma Shen at ang kanyang puppet na si Shan na nanunood sa kanya mula sa mataas. Lupa, sinabi ng Cube kay Wang na ang kanilang pinagsamang antas ng labanan ay 7, at hindi siya makapaniwala dito kasi ang itsura ni Ma Shen at ng kanyang puppet ay puno ng madilim na aura. Binalaan siya ng Cube na may napaka-advanced na aparato sa loob ng puppet, pero bukod doon, wala namang espesyal sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Ma Shen kay Wang na huwag siyang maliitin dahil lang sa mukhang mahina siya. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay pinapadaples si Wang gamit ang isang paikat na sipa. Habang sinusubukan ni Wang na unawain ang nangyari, naglalakad si Ma Shen patungo sa kanya, binabago ang kanyang espiritual enerhiya sa isang talisman. Sinabi niya na sila ay eksaktong magkaibang tao dahil habang si Wang ay umaasa lamang sa lakas, ang lahat na mayroon siya ay ang kanyang mga teknika. Habang ipinagmamalaki ni Ma Shen ang kanyang mga kakayahan, nakakita si Wang ng ilang bakanteng bote ng serbesa sa paligid at hinagis ito sa kanya. Sinugatan ni Ma Shen ang mga ito gamit ang isang talisman at sa pagkakataong yun, tumalon si Wang sa kanya. Gayunpaman, iniiwasan ni Ma Shen ang kanyang atake at muli siyang nakapamartilyo sa kanya. Patuloy ang masigasig na atake ni Wang, ngunit mas bihasa si Ma Shen kaysa sa kanya at madaling naitulak siya pabalik. Gayunpaman, nagdulot si Wang ng alikabok sa kanyang mga mata, pansamantala siyang nagpalabo at sinabayan siya ng mabilis na atake. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nakaligtas si Ma Shen sa sunod-sunod na atake habang bumagsak ang isang maliit na nagniningning na bote mula sa kanyang damit. Wala nang oras si Wang para makahinga si Ma Shen at sinubukan niyang mag-parkour sa loob ng gusali para makatakbo, ngunit kahit iyon ay walang silbi. Patuloy siyang pinapahirapan ni Wang sa kanyang mga suntok at sipa at nabasag ang bote ng eye drops na sinubukan ni Ma Shen na gamitin. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo ng pagiging nasa depensa, nakuha ni Ma Shen ang kanyang ritmo at nanatili. Isang anteng-anteng sa dibdib ni Wang bago siya suntukin palayo. Ngayon ay ang kanyang turno na umatake at sinuntok niya si Wang sa pamamagitan ng isang pader at pagkatapos ay pinadala ang kanyang puppet upang habulin siya. Nagulat si Wang sa puppet na gumagalaw ng kab-ilis ng kidlat at pagkatapos ay binombard siya ng spirit energy bullet. Tinamaan si Wang ng ilang mga bala mula sa spirit Gatling gun, ngunit mabilis niyang kinontrol ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iwas at pagsalungat sa mga bala. Pagkatapos ay dumagan siya diretso sa puppet at sinuntok ito ng buong lakas. Ngunit habang ang buong atensyon ni Wang ay nasa puppet, si Ma Shen ay umabot na sa likod niya. Umigkas si Ma Shen kay Wang para magbigay ng buong puwersa na Superman punch, pero handa si Wang para doon. Nagpalitan sila ng mga suntok at pagkatapos kumalma ang alikabok, sumabog ang dugo mula sa bibig ni Wang sa isang buong 360 degree na anggulo. Tumatawa si Ma Shen, tiwala na siya ang nanalo, pero napansin niyang nahawakan ni Wang ang kanyang buhok. Natarante si Ma Shen at nagsimula siyang umiyak na parang baliw habang sinusubukan niyang maalis ang kanyang buhok na inilalaan niya ng 2 oras araw-araw, pero oras na ni Wang na kumilos na parang baliw ngayon. Sinubukan ni Ma Shen na sapakin siya pero nasaktan lang ang kanyang mga kamay sa ginawa niya at saka lumagok si Wang sa kanyang kamay bago talaga siyang sinuntok ng malakas. Gayunpaman, biglang nawala ang kanyang tiwala nang mapagtanto niyang si Ma Shen ay kasing lakas lamang ng isang normal na tao at ang buong puwersa ng kanyang suntok ay maaaring nagdulot sa kanya ng 100% na pagkatalo. Gayunpaman, buhay pa si Ma Shen sa kabila ng malubhang pinsala at isang kalbong bahagi sa kanyang ulo at tumayo siya habang ang isang talisman sa kanyang katawan ay nabasag. Shocked si Wang nang makita ito at sinabi ni Ma Shen na hindi siya matatalo ng isang suntok lamang. Nagpasya siyang ilabas ang kanyang buong lakas, habang ang kanyang buhok ay naging puti at isang madilim na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Wala pang oras si Wang para i-proseso ang nangyayari nang si Ma Shen ay tumakbo papunta sa kanya nang napakabilis at talagang pinadapa siya sa kanyang mga galaw. Naglagay din siya ng ilang mga talisman sa katawan ni Wang at halos itinulak siya palabas ng gusali bago kunin ang kanyang puppet at muling bombahin siya ng mga espiritu na bala.
Sa kakaibang paraan, naiiwasan ni Wang ang lahat ng mga bala at nahuli ang puppet, ngunit inikat siya ni Ma Shen gamit ang sinulid at pinaikot siya sa paligid ng gusali bago itinulak sa pader. Sinubukan ni Wang na makabangon para makipaglaban, ngunit inactivate ni Ma Shen ang kanyang talisman na nagpapaganda. Kanyang kamay na masyadong mabigat para itaas at pinagpapawisan siya ng espesyal na talisman. Si Ma Shen ay tiwala na siya ang nanalo sa pagkakataong ito, pero habang humuhupa ang apoy, siya ay natutulala nang makita niyang nablock ni Wang ang kanyang atake gamit ang isang pala. Nagpasya si Ma Shen na ibuhos ang lahat ng lakas at ipinadala ang kanyang manika upang maghatid ng mapaminsalang atake, pero handa na si Wang sa pagkakataong ito. Ipinunya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang katawan at pagkatapos ay ginamit ang teleportation skill sa tamang oras upang tamaan ang manika gamit ang pala, na sinira ito. Hindi makapaniwala si Ma Shen sa kanyang mga mata, pero pagkatapos ay hinawakan ni Wang ang string na ginagamit niya upang kontrolin ang sandata. Iniisip ni Ma Shen na maaari siyang manalo dahil hinahadlangan si Wang ng mga talisman na nagpapabigat sa kanya, pero mali siya. Pulutin siya ni Wang palapit sa kanya at sinimulang maglaro ng paddleball kasama siya. Pagkatapos, sinaktan ni Wang si Ma Shen gamit ang buong lakas niya, na nagdulot ng pagkawasak ng espiritual na sinulid na nag-uugnay sa kanila at tumama si Ma Shen sa pader ng sobrang lakas na bumalik siya sa kanyang normal na anyo at nawalan ng malay. Nawawala ang mga talisman sa kamay ni Wang habang natatapos ang laban, at sinubukan niyang maglakad patungo kay Yao, pero napakahirap nito para sa kanya at halos mawalan siya ng malay. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog ng beep mula sa munyeko at biglang tumalon si Ma Shen mula sa gusali gamit ang isang talisman upang lumutang sa hangin. Sabi niya kay Wang na hindi mahalaga na nanalo siya dahil mamamatay din siya sa huli. Inactivate niya ang bomba sa loob ng munyeko, sinasabi kay Wang na mamatay, pero wala talagang nangyayari dahil inilagay ni Wang ang munyeko sa space room. Nabalisa si Ma Shen habang sinubukan niyang pasabugin ang bomba muli at muli, pero biglang tumalon si Wang mula sa gusali. Sumakay sa wheelbarrow, tumalon si Wang patungo sa kanya upang tapusin ang kanilang alitan, pero si Ma Shen naghahagis ng ilang nagpapasabog na mga talisman sa kanya. Si Wang ay nahagisan ng mga pagsabog at halos humawak sa isang crane upang iligtas ang kanyang buhay, at pagkatapos ay ginagamit ni Ma Shen ang kanyang mga talisman upang kontrolin ang bumabagsak na debris. Tinamaan niya si Wang gamit ang mga ito at pagkatapos ay nagpadala ng higit pang mga talisman na bomba upang ainok siya, pero ginamit ni Wang ang pagsabog upang ilunsad ang kanyang sarili patungo kay Ma Shen ng buong bilis. Kumilos si Ma Shen upang baliktaran ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-disable sa kanyang kontrol sa mga bato at pinabagsak ito kay Wang, at pagkatapos ay tinamaan siya ng isa pang hanay ng mga pagsabog, na nagdulot ng seryosong pinsala sa kanya. Si Wang ay nakakaramdam na parang nawawala na siya ng ulirat, ngunit pagkatapos ay nangarap siya tungkol kay Yao at nakaramdam ng biglang pagsabog ng enerhiya. Ginagawa niyang sandata ang kanyang nag-aapoy na mga kamao at sinisimulan ang malupit na pambubugbog kay Ma Shen habang pareho silang bumabagsak sa lupa. Tumama sila sa lupa nang may sapat na lakas para makagawa ng isang bunganga, ngunit sa kabutihang palad, hinayla siya ng kubo papasok sa espasyo kaya't hindi siya namatay sa pagkabagsak. Agad siyang itinapon mula sa silid, sunog at dumudugo. Patuloy niyang binubulong ang pangalan ni Yao habang natutulog siya nang biglang gisingin siya ng hindi inaasahang ulan. Agad siyang nagsimulang maghanap kay Yao, ngunit bago siya makatagpo sa kanya, nakita niya ang isang bante ng mga damit ni Ma Shen sa lupa habang siya ay ganap na Nagel Xiao ng Wang ay hindi alintana siya at bumalik sa gusali para hanapin si Yao. Una niyang nakita ang maliit na gangster na si Yuan na nagbigay ng problema kay Lao, umiiyak at nagmamakaawa sa sulok. Galit na tinanong ni Wang tungkol kay Yao, at itinuro niya ang isang kalapit na silid para iligtas ang kanyang buhay. Nakahinga ng maluwag si Wang nang makita niyang walang sugat si Yao, pero nang pakawalan niya ito, sinabi niyang may bomba sa ilalim ng kanyang upuan na sisabog kapag siya'y tumayo. Sinabi niyang iligtas niya muna ang sarili, pero sinabi ni Wang na nakaligtas na siya sa mas malalaking bomba ngayon. Hinayla niya ang bomba mula sa ilalim ng upuan, ngunit biglang nilock ni Lao ang pinto gamit ang sila sa loob. Sinabi niya sa kanila na inengganyo ni Ma Shen ang silid na ito kaya walang makakapag-teleport palabas dito, at tumawa siya habang naghihintay na sumabog sina Wang at Yao. Nakakuha si Wang ng kumpirmasyon mula sa cube na hindi siya makakapag-teleport,
ngunit sinabi rin ng Cube ang pagkakasunod-sunod kung paano dapat niya putulin ang mga kawad ng bomba upang hindi ito agad sumabog. Pinutol ni Wang ang mga kawad at itinapon ang bomba sa silid ng espasyo, iniisip na ligtas na sila ngayon. Niyakap siya ni Yao na may luha sa kanyang mga mata at tiniyak ni Wang na ligtas na siya ngayon. Gayunpaman, nang umabot sa 0 ang countdown ng bomba sa loob ng silid ng espasyo, biglang naging blank, hindi makagalaw ang kanyang katawan. Nanghihina si Yao habang sinusubukan niyang makuha ang tugon mula sa kanya, ngunit tumatagal si Wang bago maunawaan na ang bomba ay nagpasabog din ng makapangyarihang batong mahika sa loob ng puppet at nagdulot iyon ng butas sa silid. Sobrang nasugatan na siya ngayon, ngunit naiinis si Yao dahil hindi gumana ang kanyang bomba. Nagpasya siyang damputin ang sitwasyon at pumasok sa silid upang barilin si Yao, ngunit bago niya siya matapos. Sinabi ng kanyang butler na nandito na ang lalaking tinatawag na Jin at dapat silang tumakas. Tumakbo si Yao at ang kanyang butler habang bumababa si Jin sa bubong, ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan upang simpleng mag-face. Sa pamamagitan ng konkreto, samantala, ang walang malay na si Yao ay bumagsak sa ibabaw ni Wang, na bumangon, nagtatanong kung may sapat na oras para dalhin siya sa ospital. Biglang pumasok si Jin sa silid, sinasabi sa kanya na hindi siya masasalba ng mga ospital, pero siya ang makakatulong. Tinanggal ni Jin si Yao mula kay Wang at pagkatapos ay umalis sa gusali. Sinabi ni Wang na huminto siya dahil nangako siyang poprotektahan si Yao pero sinabi ni Jin na hindi niya nga kayang protektahan ang kanyang sarili ngayon. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bintana at habang stumble si Wang sa bintana, sumisigaw ng pangalan ni Yao. Nakita niya ang isang sulyap ng pagpapalawak ng teritoryo ni Jin. Sinabi ni Jin sa kanya na hindi niya alam ang tungkol kay Yao o sa mundo ng mga superhuman, pero alam niya at tatapusin niya ang sinimulan niya. Lubos na nabigo si Wang matapos mawalan ng Yao, at siya ay bumisita upang bantayan ang kanyang mga magulang na nagluluksa mula sa isang ligtas na distansya. Sinumpa niya ang kanyang kahinaan sa hindi pag-save sa kanyang babae at ngayon wala siyang ideya kung saan magsisimula sa kanyang paghahanap sa kanya. Habang siya ay nalulunod sa pagkapuot sa sarili at kawalang katiyakan, isang sasakyan ang huminto sa likod niya at may isang babae na lumabas, tinatawag ang kanyang pangalan. Hiniling niya kay Wang na sumama sa kanya at nang hindi siya sumagot, sinabi niya na alam niya kung nasaan si Yao. Agad na humarap si Wang sa kanya, tinatanong kung nasaan ang bastardo at sinabi ng babae na sumama siya kung gusto niyang makipag-usap. Dinala siya ng babae sa isang kafe malapit at nagsimula siyang uminom ng kape habang malamig na nakatingin sa kanya si Wang. Tinanong niya kung nasaan si Yao at sumagot ang babae na may mga tanong siya para sa kanya bago niya sagutin ang tanong niya. Tinanong niya siya kung paano niya naiisip na ang mga superhuman, cultivators at iba pang tao na lampas sa teritoryong tao ay nananatiling nakatago mula sa lipunang tao. Sumagot si Wang na dapat ay magaling silang magtago, pero pinagtawanan ng babae ang kanyang naivete. Sagot, sinasabi sa kanya na may mga taong dedikado na nag-aalaga sa gulo na ginagawa ng mga superhuman. Wala namang interes si Wang dito, pero sinabi ng babae na magkunwari na lang siyang may pakialam dahil siya ang nagprotekta sa kanya hanggang ngayon o hindi na siya buhay. Uminom lang si Wang ng kanyang kape at pagkatapos ay ngumiti, tinatanong kung ang tatlong tao sa likod ng kanilang mesa na handang barilin siya sa kahit anong sandali ay bahagi rin ng kanyang serbisyo sa proteksyon. Nagulat ang tatlong lalaki nang malaman nila na nahalata na ang kanilang pagkakasiil, at kahit ang babae ay nagulat. Sinubukan niyang kunin ang kanyang baril at sabay-sabay, ang kanyang tatlong kasabwat ay naghahanda din na. Itinutok ang kanilang mga armas kay Wang. Pero, nananatiling kalmado siya at sinasabi sa kanila na kung hindi sila magsisimula ng laban, maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang usapan ng mapayapa. Seryoso niyang tinatanggap ang mga salita niya at sinasabi sa kanyang mga tauhan na lumayo, habang ginagamit ni Wang ang kanyang sobrang pandama para basahin ang kanyang pangalan at titulo sa kanyang card. Natutunan niyang ang babae ay tinatawag na Mo, at siya ay ang pinuno ng task force ng Superhuman Management Bureau. Sinasabi ni Wang sa kanya na naniniwala siya na ginagampanan niya ang tungkulin mula sa mga anino, pero gusto niyang malaman kung ano ang layunin niya. Kumpiyansa na sinabi ni Mo sa kanya na dahil tinutulungan siya, dapat lamang niyang ibalik ang pabor sa kanya sa ilang paraan. Tinanong ni Wang kung gusto ba niyang maging mercenary para sa bureau katulad ng mga alalay niya, pero idinagdag na ang lahat ng mga alalay niya ay sobrang mahihina na nasa ibaba ng C rank,
kaya hindi siya dapat ituring na kasama ng mga talunan na iyon. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Mo na si Wang ay kahit papaano isang B-rank superhuman, na higit sa kanilang sweldo, pero wala siyang pakialam doon. Sinabi niya kay Wang na kung gusto niya ng impormasyon tungkol kay Lau, kailangan niyang gumawa ng 3 misyon para dito. Sumagot si Wang na isang misyon lang ang gagawin niya at kailangan din niya ng impormasyon tungkol kay Jin. Sumang-ayon si Mo sa kondisyon ng walang pakikipagtawaran, na nagulat kay Wang. Habang tinatanggap ang mga detalye ng gig, sinabi ni Mo sa kanya na isang araw lang ang kailangan para dito at may magandang bayad para sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, tinanong siya ni Wang kung paano siya makakatiyak sa kanya, at nagalit si Mo sa tanong na iyon. Sinabi niya kay Wang na nagkaroon sila ng magandang usapan ngayon, at dapat itong maging sapat na patunay na siya ay nasa panig niya. Umalis siya sa cafe na may ganon, at nagtataka si Wang kung maaasahan ba talaga siya. Gayunpaman, alam niyang siya lamang ang kanyang tanging lead upang makakuha ng kahit anong impormasyon tungkol kay Yao, at balak niyang gamitin siya para makapasok sa Superhuman Management Bureau para makuha ang impormasyong gusto niya. Samantala, si Mo ay nasa kanyang sasakyan, naghihintay sa traffic stop, nang tanungin siya ng kanyang driver kung bakit siya nakipagkasundo sa isang mapanganib na tao tulad ni Wang, dahil hindi yun ang patakaran ng kanilang kumpanya. Sumagot si Mo na ang malalaking kita ay may kasamang malalaking panganib. Masyado siyang ambisyosa para ma-stock sa kanyang trabaho, at sinasabi niya na si Wang ang kanyang ticket para ma-promote sa mas mataas na ranggo sa bureau. Naniniwala siyang may malaking potensyal siya, at kailangan lang nilang gamitin siya para makuha ang gusto nila. Gayunpaman, hindi niya alam na inilagay ni Wang ang kanyang cube sa itaas ng kanyang sasakyan, at nakikinig siya sa lahat ng sinasabi niya. Hindi siya nagagalit kahit na sinusubukan ni Mo na manipulahin siya dahil akala niya ay makasariling babae ito at madali lang kontrolin ang mga tao na ganoon. Samantala, tinatanong ng driver si Mo kung talagang ibibigay niya ang lokasyon ni Lau kay Wang, at sinabi niya na ibibigay lamang niya ang D-level na impormasyon dahil siya ay isang tanga na hindi makakaalam na siya ay na-scam. Nagagalit si Wang nang marinig ito at nagpa siya na ipakita kay Mo kung sino ang tunay na tanga mamaya. Kinabukasan, pumunta si Wang sa isang lokasyon na ibinahagi ni Mo para sa kanyang pagsusuri bago siya makapunta. Sa anumang misyon, nakakita siya ng isang marangyang mansyon sa gitna ng gubat kung saan maraming ibang mandirigma ang dumating para masuri. Nagtataka si Wang kung ano ang pakay nila, nang may isang lalaking kumuha ng mikropono at nagsimula ng pagsusuri. Sinabi niya na silang lahat ay nandito upang mapili bilang mga bodyguard para sa kanilang kliyente. Ipinahayag niya na ang mga bodyguard ay kailangang maging mapagmatsyag, tumutugon, at malakas upang magampanan ang kanilang mga tungkulin ng buo, kaya susubukan sila batay sa mga pamantayang iyon. Binuksan niya ang isang pinto na humahantong sa isang kasino sa loob ng bahay. Bawat isa ay nakakuha ng 5 chips at sinabi ng host na malaya silang maglaro ng anumang laro na gusto nila. Gusto sa mga chips na iyon. Para makapasok sa susunod na round, kailangan nilang mangolekta ng 10 chips, pero ipinagbabawal ang makipaglaban o magnakaw mula sa iba. Agad na nagpa siya ang mga kalahok na maglaro ng mga laro ng baraha. Iniisip na ang mga makina dito ay sadyang ipinasadya, pero natalo rin sila sa mga laro ng baraha. Isang lalaki ang biglang nagsimula ng talumpati kay Wang, pero wala siyang interes sa hindi hinihinging payo, kaya umalis siya para maghanap ng laro para sa sarili niya. Nahanap niya ang isang babae na naglalaro ng klasikong laro na hanapin ang barya sa ilalim ng mga tasa at nagpa siya siyang. Pero sinundan siya ng random na lalaki mula kanina. Sinasabi niya kay Wang na hindi maganda ang tumakbo kapag mayroong sumusubok na maging kaibigan, pero napagtanto ni Wang na ang tao ay sinusubukan lamang siyang lokohin. Nakaramdam ng pagkaanggar ang tao nang hindi magtagumpay ang kanyang mga trick, kaya hamon ang ibinato niya kay Wang para sa isang laro. Masayang tinanggap ni Wang ang hamon at tinaya ang lahat ng kanyang chips at ganoon din ang ginawa ng tao. Inilagay ng tagapamahala ng laro ang barya sa ilalim ng isa sa mga tasa at saka nagsimulang galawin ang mga ito ng mabilis. Tumaya ang manlilinlang sa tasa sa kaliwa, pero ginamit ni Wang ang kanyang super sense para malaman na ang babae ay nakatago ang barya sa kanyang kanang kamay. Sinabi niya sa kanya na ipakita ang kanyang kanang kamay, pero ang babae ay may kasanayan at mabilis siyang naglagay ang barya sa kanyang kaliwang kamay bago yun gawin.
Pinipilit siya ni Wang na ipakita ang parehong kamay at sinabi ng babae na tama siya at hawak niya ang barya sa buong oras. Ipinahayag niyang nanalo siya at nadobol ang kanyang mga chips, ngunit hindi maintindihan ng ibang mga kalahok kung ano ang nangyayari. Iniisip ng manloloko na may dalawang barya ang Game Master at inilagay niya ang isa sa isang tasa at pagkatapos ay nagbukas ng lihim na pinto upang mahulog ito sa ilalim ng mesa. Nagsimula siyang siyasatin ng mesa upang hanapin ang lihim na compartment, ngunit sinabi ng babae na hindi ito dayaan at isa lang ang barya niya sa buong oras. Sinasabi niya sa kanya na nawala ang kanyang chips at habang naglalakad si Wang na mayabang na may dala niyang gantimpala, nagagalit ang manloloko. Pagkalipas ng ilang oras at ilang round ng pagsusulit, 5 kalahok ang napili para sa misyon, at halatang isa si Wang dito. Kapag nakaupo na ang lahat ng mga bodyguard, pinaparangalan sila ng manager sa pagpasang sa mga pagsusulit at tinatawag ang kanilang kliyente, si GPO. Isang mataba na lalaki na may ngipin na parang kay Bugs Bunny ang pumasok sa silid ng may kumpiyansa. Sinasabi niya sa lahat na dapat silang maging pinalad dahil nakuha nila ang pagkakataong maging kanyang mga bodyguard para sa salo-salo ngayong gabi. Sinasabi niya sa kanila na gawin ng maayos ang kanilang trabaho dahil kung siya ay humanga sa kanilang mga pagsisikap, madagdagan ang gantimpala. Sa ganoong sinabi, inutusan niya ang kanyang manager na asikasuhin ang natitira at dahan-daang umalis mula sa silid. Sinabi ng manager sa lahat na nailipat na ni Piao ang paunang halaga na 3 milyong yuan sa kanilang mga bank account, at kapag natapos na ang misyon, ibibigay niya ang natitirang bayad. Tumalon si Wang mula sa kanyang upuan nang marinig ito at humiling sa manager na ulitin ang paunang halaga. Muling tinukoy ng manager na ito ay 3 milyong yuan, at natanggap na ito ng kanyang ahente na si Mu. Na-realize ni Wang na siya ay na-scam ng higit pa sa kanyang inaasahan dahil sinabi sa kanya ni Mu na makakakuha siya ng 50,000 para sa trabahong ito. Sinumpa niya ang babaeng yon, pero hindi siya pinansin ng manager at sinabi sa lahat na maghanda dahil magsisimula ang party sa loob ng mga 6 na oras. Mabilis pagkatapos noon, ang lahat ng bodyguard ay dinala sa kanilang destinasyon habang ang mga assistant ay nagpapalitan ng impormasyon sa kanila. Sinabi ng babaeng nagdadrive kay Wang na ang pangunahing layunin ng kanilang boss ay makilahok sa isang auction na gaganapin sa party, at gusto niyang makuha ang isang mock na maskara. Patuloy na nagbabasa si Wang ng file habang siya ay nakikipag-usap, at bigla siyang nakakita ng isang bagay na humuhuli sa kanyang atensyon. Ipinakita niya sa babae ang isang larawan ng kakaibang kristal na kubo at sinabi sa kanya na ito ay tinatawag na obsidian essence, at isa ito sa mga tampok ng auction. Naalala ni Wang na nung siya ay malapit ng mawala ng malay dahil sa pagsabog sa nakaraan, ang kubo ay bumulong sa kanya ng pangalang obsidian. Sigurado siya na ang kristal na kabong ito ay ang obsidian na tinutukoy ng kubo, at ngayon ay mas interesado siya sa auction kaysa dati. Nakaramdam si Wang ng matinding sakit sa kanyang ulo, pero sinabi niya sa mga katulong na wala iyon. Nagsimula siyang magpanggap na nagbabasa ng file muli, habang iniisip na kahit na siya ay naloko ni Mu, marami siyang bagay na desperadong kailangan sa party na ito. Di nagtagal, umabot ang sasakyan sa destinasyon nito at pumasok si Wang, kasama ang iba pang mga gwardya, sa isang malaking mansyon. Nakita nila ang ilang mga mayayamang tao na umiinom at nagkukwentuhan, pero ang buong lugar ay mukhang sobrang madilim at malungkot para sa isang party. Binuksan ang mga ilaw, at sinabi ng host ng party sa lahat na oras na upang simulan ang kasiyahan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na sinimulan ang kanilang unang kaganapan, tinatawag itong isang nakakatuwang maliit na laro. Pindot siya ng isang buton at bigla na lang bumukas ang sahig, lumalantad ang napakalaking buwaya sa ilalim. Ang ilan sa mga bisita ay nagulat nang makita ito, ngunit sinabi ng host na wala silang dapat ikabahala dahil ang kanilang kaligtasan ang kanyang pangunahing prioridad. Pumunta siya sa pagbubukas sa sahig at tumayo mismo sa ibabaw nito. Sinasabi sa lahat na ito ay kanyang bulletproof na damo, at kahit na makatalon ang buwaya ng ganito kataas, hindi niya sila maaabot. Ang mga bisita ay nakahinga ng maluwag, ngunit may isang mayabang na batang lalaki na sinabihan ang host na pinapabilis niya ang takbo ng party at dapat ay nagsimula siya sa mas maliit na bagay. Sinabi ng host sa kanya na ang party na ito ay magiging mas masaya kaysa sa anumang party na maidaos ni Didi, kaya't hindi sila maghihintay. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng laro sa lahat. Itinuro niya ang gintong kampana sa leeg ng buwaya, sinabing kailangan nilang makuha ito para manalo.
Gayunpaman, maaari lamang silang gumamit ng mga melee na armas para dito, at maliban kung makuha ng isang kalahok ang kampana, hindi siya makakalabas sa hawla. Nagpanik si Wang nang marinig ito at napagtanto na hindi siya nandito bilang bodyguard, kundi bilang gladiator para aliwin ang ilang mayayamang tao. Gayunpaman, may generosong gantimpala ang host sa anyo ng napakaraming gintong bricks para sa sinuman. Sino ang nanalo sa unang laro? Isang tao ang gustong-gusto ang gantimpala, at nag-volunteer na pumasok muna, armado lamang ng sibat at kalasag. Tahimik siyang naglakad papunta sa buwaya, at sa huli, nag-umpisa siyang sumigaw na parang baliw at hamarang dito. Nakita siya ng buwaya at instant ang reaksyon nito, tinuklo siya at kinakain ng buhay. Habang sumisigaw ang tao sa sakit, ang mga mayayamang tao ay nangiinsulto sa kanya dahil sa sobrang tiwala niya kahit na siya ay napakahina. Ngunit alam ni Wang na hindi mahina ang lalaki, at may mali siya. Ang buwaya sa halip, kinukumpirma ito ng host, sinasabi na ang buwayang ito ay hindi isang karaniwang hayop, kundi isang genetically modified na nilalang na kanilang nilikha sa kanilang laboratorio. Ipinagmamalaki niya ang mas malaking bilis at lakas nito, at pagkatapos ay itinaas ang gantimpala upang hikayatin ang natitirang mga kalahok. Walang nagtatangkang mag-volunteer sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos ay inuutusan ng mayamang tao ang kanyang bodyguard na pumunta at gawin ito. Ang bodyguard ay sumusunod sa kanyang mga utos ng walang tanong at pumapasok sa kulungan ng buwaya na may dalang maraming sibat. Si Wang ay napabuntong hininga dito, nagtataka kung bakit ang mga tao dito ay napaka-off at sekim na sila. Hindi man lang makita na walang makatalo sa buwaya. Tanong ng isa sa mga bodyguard kung hindi niya nabasa ang kontrata bago pirmahan ito, dahil malinaw na nakasaad na kung walang magvo-volunteer, may pipiliing tao sa random para makilahok sa laro. Naging balisa si Wang nang marinig ito at tinawag itong hindi makatwiran, pero tinanong siya ng lalaki kung akala niya ang isang ligtas na trabaho ay makakapagbigay sa kanya ng 3 milyong yuan sa isang araw. Nang marinig yun, bumagsak ang puso ni Wang dahil 50,000 yuan lang ang kanyang natatanggap, pero bigla niyang napansin ang isang tao na nakatayo sa balkonahe. Ang lalaki ay tila napakalakas at mapaghamok ng walang dahilan, at sinasabi ng mga kasamahan ni Wang na itigil ang pagtitig dahil ang lalaki ay mula sa Rodder Committee na nagsisiguro ng kaayusan sa mga ganitong partido. Sinunod ni Wang ang sinabi at tumingin sa tanawin sa loob ng cages, kung saan ang bodyguard ng mayamang tamad ay sinaksak ang buwaya ng maraming sibat. Ginagamit niya ang kanyang bilis at mataas na posisyon para umatake, mabilis na umatras mula sa saklaw ng buwaya at inuulit ang atake. Gayunpaman, alam ni Wang na ang buwaya ay hindi nakatanggap ng tunay na pinsala, at kahit gaano pa kaliwanag ang tiwala ng lalaki, matatalo siya. Pagkasabi nito, tumalon ang lalaking nasa hawla sa buwaya mula sa itaas, na naglalayong tapusin ito, pero simpleng pinalo siya ng buwaya gamit ang buntot nito, ginawang pangkarne sa isang dagok. Ang lahat ng bisita ay nanginginig sa takot nang makita ito at biglang sinubukang magtago ng mayaman. Ngunit ang host ay tuwang-tuwa sa resulta at pinarami pa ang gantimpala bago humingi ng mga voluntaryo. Bigla, may binulong ang babae sa koponan ni Wang sa tainga ni Pieng, at inanunsyo niyang kung sino man ang makakapagtagumpay sa buwaya, dodoblehin niya ang gantimpalang inaalok ng host. Mula sa sarili niyang bulsa. Maraming mga mandirigma ang nudge-enthused nang marinig ito at may isang lalaki na humihingi ng permiso mula sa kanyang guro na makipaglaban. Pinayagan siya ng guro, ngunit pagkatapos ay humarap din ang lalaki na may ikaapat na estilo ng buhok na Jojo mula sa koponan ni Wang. Nakita na may 2 voluntaryo na, inihayag ng host na tanging ang huling natirang lalaki ang makakalaban sa buwaya. Nanghihina si Wang at nagtatanong kung ano ang lahat ng yon. At sinasabi ng babae sa kanya na ang 2 voluntaryo ay maglalaban hanggang kamatayan at tanging ang isa na makakaligtas ang makakalaban sa buwaya. Itinuturing ni Wang na ito ay isang stupid na laro dahil kahit ang nanalo ay wala ng lakas upang humarap. Ang buwaya pagkatapos ng laban, pero sinasabi ng iba na minamaliit niya ang kanilang kasama na si Gold Poison. Habang ang 2 manlaban ay tumatapak sa salamin na kisame, ang boss ng pangalawang tao ay nangangako sa kanya ng promosyon at bakasyon kung siya ay mananalo. Naging sobrang masaya siya nang marinig ito na siya ay lumingon, at sa mismong sandaling yon, tinuklo ni Gold Poison ang kanyang balikat at sinipsip ang lahat ng kanyang lakas ng buhay, gamit ito para pansamantalang palakasin ang kanyang sarili.
Nahulog ang lalaki sa sahig bilang isang wilted na balat at pinayagan ng host na labanan ni Gold Poison ang buwaya sunod. Si Gold Poison ay kumpiyansang pumasok sa kulungan na walang dalang armas. Tinanong siya ng host kung sigurado siyang okay lang na walang armas, at sumagot siya na dahil ang buwaya ay walang armas, hindi makatarungan kung may dagdag na tulong siya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa halimaw at naramdaman ng mga sharp ones na may kakaiba. Tanging si Wang ang nakapansin na maingat na pinapadulas ni Gold Poison ang kanyang mga daliri at nagpapalabas ng pinong pulbos na ginto sa hangin. Wala rin siyang naiintindihan sa dahilan nito at pinanood lang niya si Gold Poison habang naghihintay siya sa unang kilos ng buwaya. Ang halimaw ay sumugod sa kanya, may layuning patayin siya sa isang atake, ngunit si Gold Poison ay tumalon lamang. Ito at umupo sa kanyang ulo. Bamaw siya at marahang hinalikan ang ulo ng buwaya at naguluhan ang lahat sa kanyang ginagawa. Nahimasmasan din ang buwaya, pero biglang tumalon si Gold Poison at sabay na naitapon ang ulo ng higanteng buwaya. Dama po ang dugo kahit saan at nahulog ang gintong kampana sa tabi ng mga paa ni Gold Poison. Nagtakbuhan ang lahat sa pangyayaring ito at napagtanto ni Wang na kasing bilis si Gold Poison ng mga B-level na mandirigma at ang kanyang mga teknika ay talagang misteryoso. Samantala, kinuha ni Gold Poison ang kampana at kumpiyansang lumabas, inabot ito sa na-disappointed na pinatay ng madali ang Croc, pero pinuri siya bilang kanilang unang kampyon ng gabi. Tinanong siya ng host kung gusto na ba niyang kunin ang gantimpala, pero sumagot siya na gusto niyang i-deliver ito sa kanya ng tahimik mamaya, dahil nais niyang manatiling hindi mapansin. Si Pang ay sobrang saya na ang isa sa kanyang mga tao ay nanalo sa unang laro at nagtataas siya ng toast para dito. Ang ibang mayayamang bastardo ay hindi talaga masaya dito at tinanong ng isang taong mayabang ang host kung ito na ba ang pinakamaganda niyang maibibigay. Sumagot ang host na nagsisimula pa lang ang kasiyahan at marami pang darating. Samantala, ang bangkay ng buwaya ay nilinis mula sa kulungan at ang paghahanda para ipasok ang bagong halimaw ay nagsisimula. Sinabi ng salbaha na wala ng bagay na hindi pa nakita ng mga veterano tulad niya. Pero sinabi ng host na nagkakamali siya tungkol dito. Nang ang susunod na halimaw ay nagsimulang lumutang, agad na nang inag si Wang. Napagtanto niyang ito ay isang bagay na mapanganib at hindi natural, at agad na nagsimulang ilarawan ito ng host. Ipinahayag niya na pinagsama ng kanyang kumpanya ang ligaw na kalikasan ng mga pusa sa lakas ng mga oso upang lumikha ng isang pinakamatagumpay na manghuhuli. Ang halimaw ay lumalabas sa liwanag kasama nito at ipinakilala ito ng host ng may pagmamalaki bilang tao, ang obra maestra ng kanilang kumpanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at panoorin ang video sa iyong screen sunod.